Embracing science and technology for a sustainable future. So yon, what's up guys? Welcome back na naman sa ating channel at wala muna tayong tutorial. Bali, poster making team muna tayo at saka gusto ko rin gawin yung mga china-challenge sa akin, no? So ayun, yung china-challenge sa akin is hindi daw tayo gagamit ng marker, no? Huwag daw tayo gumamit ng marker. So syempre pagbibigyan natin yan at dahil hindi naman lang dahil sa marker kaya nagiging maayos ang gawa natin, no? Sanay tayong gumamit ng ng pastel lang sa pagkukulay at walang marker. Dati ganyan yung technique ko pero since nung nagko-content na ako, gumagamit ako ng marker para mas ma-visualize nyo kaagad yung mga image, object at saka symbolism na ginagamit natin. Kasi yung paggamit kasi ng marker para sa akin, para magkaroon kayo ng idea sa mga nakikita nyo habang nag-i-start pa lang akong gumawa ng poster, no. Syempre, ganun talaga dinidetail ka agad natin para syempre ma-attract agad kayong manood ng videos natin, no. Bakit naman kung parang what a surprise, parang gano'n, no, parang quiz, parang exam kaagad yung mangyayari, no. Syempre, mas gusto ko na yung atake kaagad ng poster natin, makikita mo kaagad, di ba? So ayan, no. Ngayon magsisimula tayo. Science and technology pa rin kasi yung buwan na to umiikot lang sa science and technology, no. Meron pa hapyaw na merong about sa SK Kabataan pero ang alam ko buong September is about ng science and technology. So yun yung pinaka-topic ngayong buwan. So ayan, syempre yun yung gagawin natin. Tsaka merong mga nagre-request dito, no. Maraming nagtatanong kung paano daw gagawin yung poster dito. Hindi ko alam kung bakit hirap na hirap yung gumawa ng idea, no. So, nasa topic naman nasa team naman na yung pinaka-poster na pwede mong gawin, no, embracing nga So, bigyan mo na lang ng malawak na pagpapahulugan, no, kung paano mo ba ginagamit sa araw-araw, paano mo ina-accept yung yung mga technology na mayroon na bunga ng science, siyensya, ganyan, ng agham. So, ayun, ang dami, napakalawak niyan. Ang dami mong pwede maging idea. Ewan ko lang kung bakit hirap na hirap kayo sa poster, no. Parang nami-mental block kayo kapag binibigyan ko ng idea, ng mga ganyan tema. No? Napakadali lang gawin yan. So, ayan, start tayo, no. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng poster na hindi gumagamit ng outline. At saka yung naglalagay ako ng outline sa huli na, no. Gumagamit tayo ng mga outline sa huli na para magkaroon ng mas maayos na detail, no. So, ayan, makikita nyo sa poster natin, ayan, no. Gets nyo ba? Nakikita nyo kagad yung idea? So, kung hindi, yung gusto niya ibibigay ko lang sa inyo. So ayan, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka sa channel na to at abangan mo kung ano yung magiging resulta ng poster na to. At saka abangan mo yung mga comment section, no. Yung shoutout part natin dito, shoutout natin yung mga nagme-message sa atin, no. Konti lang ata yung mga nag-comment. So ayan, tignan na lang natin mamaya kung sino yung mga nag-comment at saka babasahin ko yung mga comment na gusto nyo. Pati yung mga nag-message sa atin sa TikTok tsaka sa FB page, pati yung sa YouTube natin. Titignan natin kung meron ba, abangan nyo, abang-abang lang. So ayan, mamaya nabanggit ko na kayo, hindi na shoutout ko pa kayo. So ayan, kita nyo naman sa poster natin, no, parang hindi makita kung ano yung detalye, no. So yan, ganyan talaga yung mangyayari kapag once na hindi ako nag-outline, lalo na nag-tutorial, no. Para kasing ang gusto nyong mangyari is a challenge, no. Yan talaga yung mga gusto ko, yung challenge yung yung skills ko, no, kung paano gumawa ng mga ganito. So yan, madali lang yan. Madali lang yung makikita nyo dyan. Pero full details yan. Abangan nyo kung ano yung magiging resulta. Bali, sa mga nagtatanong nga rin pala kung paano ko napapagkasya yung isang poster sa loob ng isang OSLA paper, sa isang bond paper, o sa isang maliit na ganitong size ng papel na A4 size is napakasimple lang nun, no. Bali, ang gagawin nyo lang is parang ibubuod nyo lang yung mga details about sa poster team, no. Bali, ang gagawin nyo is lagi lang kayong maglalagay ng isang object na centerpiece. Lagi lang kayong gagamit ng ng isang simbolismo na kailangan yun yung mag-e-express nung pinaka-tema. Kumbaga sa isang pelikula kailangan may isa kang bida, no. Tapos ngayon kapag once na okay na nakakuha ka na ng isang object o yung isang symbolism na alam mong magiging pangkalahatan, pang overall na magiging simbolismo about sa team na yon o sa topic na binigay, saka ka naman gagawa ng mga subtopic, no. Yung mga additional detail na pwede mong i-apply na connected dun sa pinaka-simbolismo na ginamit mo sa una, no, dun sa main symbol mo, no. Lagi mong tatandaan na dapat konektado lahat.
lahat ng object, lahat ng simbolismo na ginamit mo sa loob ng poster mo is may pagkakakonekta sa bawat isa, no? Kunwari, meron siyang cause and effect relationship, meron siyang positive to negative, ganon. Tapos yung mula sa old era to sa new era, gano'n, yung may mga transition, no? Tapos kailangan maayos yung dynamics o yung pagkakabuod-buod ng kwento, no, sa about dun sa topic na ginagawan mo. Dapat ganun. Kailangan talaga magre-research ka eh. Kailangan, napaka-importante na kailangan may kaalaman ka dun sa topic na ginagawan mo, no? Huwag kang basta gagawa lang, makagawa lang. Kailangan aaralin mo muna, no? Kaya napaka-importante ng internet, no? So, yun. O kaya ng mga aklat, ng mga books, hindi talaga ng pinakakailangan mo talaga is yung malawak na pangunawa dun sa tema, no? Kapag once na, kunwari, sasali ka is mental block ka, alam mo na mabilis kang mental block, makakalimutin, ganyan, mahirap kang umintindi ng mga tema, ang gawin mo bago ka sumalang sa isang poster, the day before, o yung araw na yon na pinaka-contest mo, is pwede ka na mag-sketch, sa bahay pa lang gumagawa ka na, no? Nagre-research ka na, mag-sketch ka na ng mga pwede mong gawing style, technique, pwedeng ganon. Tapos ano yung mga pwede mong ilagay dun sa poster mo. Pwede kang magtanong-tanong, since naman na may internet na, pwede kang magtanong sa mga GC, kung sakaling may GC ka about arts, o kaya yung mga pages, o yung mga groups na may about sa art, pwede kang magtanong doon. Marami nang mag-reply sa'yo, maraming sasagot sa'yo. O kaya naman, tulad sa akin na nag-tutorial, panoorin mo yung mga videos natin, no? Marami kang matututunan, lalo na kapag once na kailangan mo at saka hirap na hirap kang gumawa ng isang poster, no? So, yun. Sana mag-subscribe ka nga pala sa channel natin at yun lang, mabilis lang naman yan, wala pang 2 segundo, nakasubscribe ka na. Ayan nga, no, dito nga pala sa ginagawa natin, nakikita nyo na, meron na, may mga lumalabas na image na, ayan. O, di ba? Ganyan gumawa ng isang poster na hindi na ginagamitan ng outlining o ng isang pentel pen o ng kahit anumang marker, no. Pero syempre, hindi mo pa rin masyadong madidistinguish kung ano ba yung object na yon, ano ba yan, para saan ba yan, di ba? Hindi mo kagad basta-basta makikita. Pero syempre, kung maayos yung way ng pagkakalapat mo o yung pagkaka-apply mo ng pastel o ng Crayola o ng pangkulay o kahit ano pang medium ng pangkulay yan, lalo na kapag once na artist ka talaga, makikita mo kaagad yung object na dinodrawing nung mismong gumagawa ng obra. Ma-distinguish mo kaagad kung ano ba yan, 'di ba? So, yun, parang lang 'to parang ito yung pagpapahulugan ko, no, dun sa about sa topic na embracing, no. Yun nga, 'di ba? Ang hirap kasi mag-explain, lalo na kapag once na hindi tayo parehas ng iniisip about dun sa topic na yun. Pero para sa akin, ito yun. Hindi man ito yung pinaka-best na idea ko, pero syempre, ito kagad yung pumasok sa isip ko nung nabasa ko yung topic na gusto nyong pagawa, no, na gustong pagawa nung nag-comment o kaya nung mga nag-request nito, no. Bali guys, i-add ko lang din, no, ulit-ulitin ko, sasabihin ko sa inyo na ang nadarama din. Joke lang. Ulitin ko lang, no. Hirap akong mag-reply sa mga message, sa mga personal message, sa mga PM, no. Tsaka lalo na yung mga gustong magpaturo, no. Kasi ayun nga, may work din tayo, no. Hindi ko mapagsabay paggawa ng content, paggawa ng videos, mga reactions, tapos yun. Kasi marami tayong ginagawa ng video, hindi lang naman ito yung kunwari, itong content ko na drawing na to, yun lang yung ina-upload ko sa mga social media accounts ko, no. Gumagawa din ako ng mga ibang contents, no. Naggagawa rin ako ng mga reviews. Kaya pasensyahan nyo na, hindi talaga ako masipag mag-reply. Hindi talaga ako matyagang mag-reply o sumagot ng mga katanungan. Kasi lahat ng katanungan nyo, lahat ng sagot ng mga comment nyo, binabasa ko lang. Tapos after nun, hindi ko na re-replyan gano'n, no. Gumagawa na lang ako ng videos. Gagawa na lang ako ng reaction tsaka yung pagsagot ng mga tanong nyo, no. Yun yung ginagawa ko kasi para lahat makikinabang, lahat makakapanood kung ano man. Kasi parang paulit-ulit lang. Actually, no, paulit-ulit lang din naman yung mga tinatanong sa atin, no. Wala nang bago. Magkakaroon ng bago, pero yun lang, pakonti-konti lang. Pero kung sakaling parang umuulit-ulit lang, kaya halos ulit-ulit lang din yung video na ginagawa ko. Mahirap kasi yung ganun, na kada isang tao na magtatanong na halos pare-parehas lang yung tanong, isa-isa mong a-applyan. Isa mong re-replyan, no? Parang consuming ng time. Ang daming oras na masasayang. Kunwari, meron 50 nagtanong na ano ba yung poster o yung oil puzzle na ginamit mo, tapos re-replyan mo isa-isa, no? Tapos syempre magkakaroon pa ng
ano no, ng another conversation na another na pag-uusap no, another tanong, another question na naman. So ang hirap yung replyan lalo na isa lang ako at wala akong nagma-manage ng ano no, ng account ko at ako lang mag-isa, ako lang lahat-lahat. Edits, yung paggawa ng contents, ganyan, yung pag-drawing, ganyan. Tapos pag-reply pa, yan. Mahirap magsabay-sabayin. So, ayun, tinatime management ko lang, no? Tapos lahat binabasa ko, titingin ako ng mga comments yan, titingin ako ng mga reviews nyo, yan. Titignan ko rin kung natatapos niya yung mga videos kapag nanonood ako, yan. Siyempre, chinecheck ko pa rin yung analytics, tsaka yung ano, quality ng video na ginagawa ko, kung worth it pa ba panoorin, kung worth it na may natututunan ba yung mga nanonood sa akin. So, sa ngayon naman, meron naman, marami namang nanonood at saka humahaba yung mga ano, no, yung time hour, yung watch hour ng mga nanonood sa atin, no. Marami talagang tinatapos yung video at nagpapasalamat ako dahil tinatapos niyo yung video. At sana habang pinapanood niyo yung video, ina-apply niyo. May mga natututunan kayo at saka na-apply niyo sa poster na ginagawa niyo. Marami akong video diyan, maraming video na pwedeng makuha. Actually, halos nasa hundreds na rin yata yung mga tutorials natin about sa ano no, sa poster. Di ko alam kung nasa hundreds na no, pero parang tingin ko nasa ganun na no. Kasi medyo matagal na rin tong YouTube ko no, mag-iisang taon na rin yata to. So, kaso nga lang yun, syempre hindi naman tayo continuous noon na nag-upload at paputol-putol. Pero ngayon, parang sinisipagan ko na din kasi parang ang dami na rin talaga nagtatanong. No? Tsaka naranasan ko kasi na mag-fluctuate yung ano, yung channel natin. Tsaka naranasan ko na rin na bumaba talaga lahat. Nag-negative, nag-red tide no. Nag-red tide yung ano natin. Yung ayun nga yung bar natin no. Yung status ng ano ng YouTube natin, ng ano ng channel natin. So ayun, mahirap 'yun. Tapos lalo na iaangat mo ulit no. Ang hirap. So ayan, kaya continuous na ako nag-upload. Bahala na kayo kung gusto niyo manood o hindi. Nasa sa inyo na 'yan kung gusto niyo matuto. Ayun, basta ako, para sa akin, hirap ako mag-reply, promise, nahihirapan ako mag-reply. Siguro magre-reply ako kung sakaling commission, ganyan, commission-based, tapos, syempre, yung mga pinopa-commission sa akin, hindi ko talaga kino-content. Kasi alam kong sa inyo yan kasi kayo yung makikinabang, no? Kayo yung makikinabang yan. Alam nyo sa sarili nyo na, pinagawa ko to, binayaran ko to, worth it yung binayad ko. Kaya kailangan wala akong kapareha. So yun, yung mga naghihingi pala sa akin na, kuya, may iba ka pa ba dyan? Ganyan, isasali ko sa contest kasi. Isasali ko sa contest, kailangan wala akong kagaya. Hindi ko maibibigay yung ganun. Lalo na, ang reason ko nga kaya nga ako gumawa ng account or ng channel gumawa ng mga content na papakinabangan ng lahat tapos gusto mo pang sayo lang, di ba? Parang ang hirap naman nun, di ba? Mahirap yun. Parang ikaw lang yung makikinabang sa lahat-lahat, di ba? Kung gusto mo ng ganun, syempre, kahit sino namang artist, kailangan magbayad ka ng patas, di ba? Meron tayong commission basis no na tinatawag no. Kung gusto mong maging sayo yan, para sayo lang yan, ikaw makikinabang, syempre, kailangan talaga may kakulang bayad para diyan. Hindi na sinasabi ko na kailangan ko laging may bayad Pero kasi kung ganun yung gusto mo maging mangyari, talagang kailangan magbibigay ka ng ng investment no, 'di ba? So ayun, ganun lang kasimple no. Tsaka itong poster na to, malamang marami na namang makikinabang nitong poster na to, marami na namang makukuha ng idea. Hindi ako nakikinabang, hindi ako nagbe-benefits dito, no. Wala lang, natutuwa lang talaga akong gumawa ng mga contents dito, no. As a creator, no. Wala lang, trip ko lang talagang gumawa ng mga ganito kasi konting-konti na lang talaga gumagawa ng mga tutorial about dito. Kasi syempre yung iba busy na nga. Ako ngayon may time ako para gumawa, may konting time ako para makapagbigay ng focus o yung bigay ng oras para sa paggawa ng mga ganito. Natutuwa lang din ako at maraming nanonood at saka marami talagang sumusubaybay sa mga ginagawa natin. Actually, gusto ko talaga gumawa sa mga malalaking illustration board, ganyan, malalaking papel. Kaso nga lang, ayun nga, tulad yan, yung pastel na ginagamit natin hindi naman ganun na araw-araw may pambili tayo, no, may budget tayo para sa ganyan, no. Hindi tayo kumikita ng malaki para ganun. Yun nga, makabili ng kahit ilan pa yan, makabili ng ganyan, yung mga ginagamit natin. Tsaka, syempre, consuming time yun Okay lang sana kung araw-araw meron tayong 6 na oras para gumawa ng content. Kaso nga, yun nga, di ba, limited. Kailangan pa nating magpahinga. Kailangan pa natin gumawa ng iba't ibang bagay. Kailangan pa natin gumawa ng iba't ibang content. Syempre,
hindi lang naman dito tayo umaasa sa sa paggawa ng content sa YouTube, ganyan. Marami pa rin tayong ginagawa ng content, no? So, yun. Ang hirap talaga, mahirap pagsabayin kung para sa akin lang. Pero syempre, dahil ito nga yung kinahiligan ko, natutuwa ako na maraming nanonood at maraming gustong matuto, ina-apply ko na lang din, no? Nagbibigay na lang din talaga ako ng oras. Kaya sana maintindihan nyo na kung bakit hindi ako nakakapag-reply kasi yung iba yung nagsasabi na masungit tayo kasi hindi tayo nagre-reply. Pasensya na. Lahat ng mga katanungan nyo na binabato dun sa sa channel natin, lahat yung sinasagot ko through videos. Kaya yun, manood kayo ng videos natin. Dun yung mapapanood, dun yung magkukuha yung sagot na hinahanap nyo. O yung mga sagot na sa mga katanungan na gusto nyong masagot ko. So ayun, sana naiintindihan nyo, no? By the way, kung umabot ka pala sa video nito, subscribe mo yung channel natin. Bali, pangatlong beses ko na to sasabihin, no? Subscribe mo yung channel natin para mas updated. Kayo mga nagsasabi na sayang, ngayon ko lang napanood yung videos mo, kuya, sayang ganito, kasi tapos na yung watches namin. Yun nga yung reason Yun yung dahilan. Kaya kailangan mag-subscribe ka, no? Para umappear yung notification bell natin kapag may ina-upload tayong bagong videos, no? Para syempre, ikaw yung mauna. Ikaw yung maunang makapanood, no? Di ba? So, yun lang. Yun yung bibigay ko sa yung bibigay ko sa yung tips. So, ayun, sana naiintindihan nyo, no? So, yan. Wala, tapos na yung poster natin, di ba? Nakita nyo, sa sobrang daldal ko, natapos na pala, guys. O, ayan, nakikita nyo, di ba? Wala akong ginamit na wala akong ginamit na marker dyan, guys. So, ayan. Natapos na yung poster natin. Sa amin na may natutunan kayo. Sana ako kayo ng video. See you sa next video. Peace out.